Pagkatapos ng gabing iyon na hayagang nagpakita ang aswang, hindi na naging payapa ang Sitio Balete. Ang bawat tahanan ay tila naging kulungan ng takot. Ang mga ina ay mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak tuwing sasapit ang gabi. Ang mga lalaki na laging may hawak na itak kahit sa simpleng paglalakad lamang. Ngunit higit sa lahat, ang pangalan ni Lira ay naging sentro ng usapan. Halos lahat ay naniniwalang siya ang pangunahing puntirya ng aswang. Dahil dito, mas naging matindi ang pagbabantay ni Mateo. Hindi na siya lumalayo sa dalaga kahit saglit. Isang hapon, muling nagtipon ang buong baryo sa kapilya. Ang mga ilaw ng gasira ay nagliliwanag at ang amoy ng insenso ay kumakalat. Ang bawat isa ay nakaupo, tahimik at nag-aabang ng sasabihin ng mga matatanda. Tumayo si Aling Rosa, hawak ang kanyang rosaryo. Mga anak, nakita na ninyo mismo ang anyo ng nilalang na gumagala rito. Hindi na ito usap-usapan lamang. Ito ay totoo. Kaya kailangan nating magtulong-tulong kung nais nating mabuhay. Nagtaas ng kamay si Mang Delfin. Paano natin malalaman kung sino sa atin ang aswang? Kung gabi ay halimaw siya, paano kung sa araw ay isa sa ating mga kasama? Nagkatinginan ng lahat. May kaba sa kanilang mga mata. Baka ang aswang ay mismong kapitbahay o mas masaklap pa, kamag-anak. Muling lumutang ang pangalan ni Doña Sabel. Hindi siya nakikitang nagdarasal dito. Wika ng isa. Palagi siyang gising sa gabi pero natutulog sa araw. Dagdag ng isa pa. At may isang beses, nakita ko siyang kumakain ng karni na hilaw. Bulong ni Enrico. Ngunit may ilan ding nagtatanggol. Matanda na siya. Baka natural lang na ganun ang ugali. Sagot ng iba. Paano kung mali tayo at inosente siya? Hindi natin pwedeng basta husgahan. Ngunit sa ilalim ng mga bulong at pagtatalo, dama ni Mateo na may katotohanan ang kanilang hinala. Sa kanyang mga alaala, ilang beses na niyang nakikitang palihim na nakatitig si Doña Sabel kay Lira. Mga matang malamig, mga matang puno ng lihim. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpa siya mga kalalakihan na magbantay ng sama-sama tuwing gabi. Nagsindi sila ng malalaking apoy sa paligid ng baryo. Naglagay ng mga kawayan na may matutulis na dulo at naglatag ng mga bitag na may bawang at asin. Si Mateo ay isa sa pinakaaktibong nagbabantay. Kahit puyat at pagod sa bukid, hindi siya nagreklamo. Sa bawat segundo ng kanyang pagbabantay, si Lira ang nasa isip niya. Isang gabi, habang nagbabantay ang mga lalaki, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga apoy ay halos mamatay at ang mga aso'y sabay-sabay na umalulong. Papunta na siya! Sigaw ni Mang Delfin. Agad nilang hinawakan ang kanilang mga sandata. Ang ilan ay sabay-sabay na nagdasal. Hawak ang krusipiyo. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, may lumabas na anino. Ngunit hindi isa, dalawa, tatlo, at maya-maya'y tila marami na. Mga malalaking anino na parang mga paniki, lumilipad sa himpapawid. Diyos ko! Bulalas ni Enrico. Hindi lang pala isa ang aswang. Isa-isang sumugod ang mga lalaki. Ang mga sibat ay pinupukpok. Ang mga itak ay humihiwa ng hangin. Ngunit ang mga nilalang ay mabilis. Parang usok na hindi mahuli. Isang aswang ang sumugod kay Mateo. Pilit aagawin si Lira na nakasilip mula sa loob ng bahay. Agad niyang tinaga ito at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tinamaan siya. Tumalsik ang dugo. Kulay itim at malansa ang amoy. Napahiyaw ang nilalang at naglaho. Ngunit sa lupa, naiwan ang ilang patak ng dugo. Mateo, nakaya mo! Sigaw ng isa. Ngunit hindi nagtagal, dumoble ang galit ng mga aswang. Mas marami pa ang bumaba. At ngayon ay halata na silang pinamumunuan ng isa. Ang pinakamalaki, pinakamapangis, at may pinakamatinding presensya sa lahat. At nang lumapit ito, nakita nilang lahat ang mukha.
ang matandang si Doña Sabel. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. Ang buhok ay naging mas mahaba at magulo. Ang kuko'y humaba na parang matalim na espada. At ang kanyang mata ay nagliliyab sa pula. Akala niyo ba'y matatakasan ninyo ako? Ang dugo ninyo, lalo na ang sa babaeng yan, ay para sa akin. Malalim at nakapanghihilakbot niyang boses na tinuturo si Lyra. Napasigaw ang mga babae at ang mga lalaki na may sabay-sabay na sumugod. Ngunit si Doña Sabel ay napakalakas. Sa bawat hampas ng kanyang kuko, may nadadapa, may sugatan, at halos hindi sila makalapit. Si Mateo, puno ng galit, ay sumugod ng walang takot. Hindi mo siya makukuha, hayop ka! Itinaas niya ang itak at buong lakas na tumaga. Dumugo si Doña Sabel, ngunit sa halip na mahulog, lalo lamang itong tumawa ng malakas. Isang halakhak na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Hindi ninyo ako ganap na mapapatay. At sa gitna ng labanan, dumating si Aling Rosa. Hawak ang isang bote ng langis na may dasal. Sabay saboy niya ito kay Doña Sabel. Napahiyaw ang aswang, nasusunog ang kanyang balat at nag-iba ang anyo. Wala sa halimaw, unti-unti itong bumabalik sa pagiging tao. Ngunit bago siya tuluyang matumba, sumigaw siya ng sumpa. Ang aking dugo'y babalik. Ang sumpa ko'y hindi matatapos dito. Ang mga anak at apo ninyo'y hahabulin ng aking anino. At sa huling apoy, natupok si Doña Sabel. Naiwan ang abo na tinangay ng hangin. Ngunit kahit natalo siya, hindi nawala ang kaba ng mga tao. Sa kanilang puso, alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Ang sumpa ay hindi ganon kadaling mabura. Kinabukasan, matapos ang matinding labanan, tila nagbalik ang katahimikan sa Setio Balete. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi dala ng kapanatagan, kundi ng pagod at pangamba. Ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala na ang aswang na kanilang kinatatakutan ay isa sa kanilang matagal ng kapitbahay, si Doña Sabel. Ang kanyang malaking bahay na nasa dulo ng sitio ay binuksan ng mga kalalakihan. Doon nila natagpuan ang mga bagay na lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala. Sa loob ng bahay, bumungad sa kanila ang isang matinding amoy ng panis at bulok na karne. Ang mga dingding ay puno ng kakaibang simbolo. Mga guhit na tila orasyon ngunit baliktad ang mga titik. May mga garapon sa istante na may lamang kakaibang bagay. Mga kuko, buhok, at tila mga laman loob ng hayop o baka tao. Sa isang kahon, natagpuan nila ang mga larawan ng mga bata at babae sa baryo. Ang ilan ay buhay pa, ngunit ang iba ay matagal lang namatay sa mga misteryosong karamdaman. Isa sa mga larawang iyon ay si Lyra, bagong kuha, malinaw, at nakapaskil sa gitna ng altar na puno ng kandila. Napakapit si Mateo sa itak niya. Diyos ko, matagal na pala siyang pinupuntirya. Ang mga tao ay halos magsuka sa kanilang nakita. Ang iba na may nag-antanda, umiiyak at nagdarasal. Muling nagtipon ng buong baryo sa kapilya. Ang mga tao ay galit, takot at naguguluhan. Napatay na siya, sabi ni Mang Delfin. Pero bakit parang hindi pa rin ako panatag? Dahil totoo ang kanyang sumpa, sagot ni Aling Rosa. Hindi ninyo siya ganap na mapupuksa. Ang dugo ng aswang ay parang damo. Kapag pinutol mo, tutubo muli. Hindi natin alam kung kailan o saan, ngunit babalik at babalik ang anino. Nagkatinginan ng lahat. Ang ilan ay gustong lisanin ang sityo. Ang iba na may gustong magtayo ng mas matibay na depensa. Ngunit ang lahat ay isa ang damdamin. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Samantala, si Lyra ay hindi mapakali. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Doña Sabel. Nagbabago mula sa tao tungo sa halimaw. At ang titig nitong puno ng gutom at galit. Isang gabi, kinausap niya si Mateo. Mateo, wika niya habang nanginginig. Paano kung totoo ang sumpa?
Paano kung balikan tayo nito sa mga susunod na taon? Paano kung ako o magiging anak natin ang puntirya? Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Kung totoo man ang sumpa, haharapin natin yon. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggang may hininga ako. Walang makakagawa ng masama sa'yo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mahirap kalabanin ang isang sumpa na hindi nakikita. Isang sumpa na nananalaytay sa hangin at sa bawat anino ng gabi. Lumipas ang ilang araw. Tila bumalik ang normal na buhay sa Sitio Balete. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga bukid. Ang mga bata ay naglaro muli sa ilog. At ang mga kababaihan ay muling nagkukwentuhan tuwing hapon. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, hindi pa rin nawawala ang kaba. Ang mga aso ay patuloy na tahol ng tahol. At kung minsan, may mga nakaririnig pa rin ng pagaspas ng pakpak sa malayo. At isang gabing mahangin, habang nakaupo si Mateo sa harap ng kanilang bahay, nakita niyang muli ang isang ibong itim na dumapo sa bubungan. Ang parehong ibon na minsang nakita ni Aling Rosa bago dumating ang lagim. Nagantanda si Mateo at mahigpit na niyakap si Lira sa kanyang isip. Alam niyang tapos na ang isang laban, ngunit nagsisimula pa lamang ang isang mas mahaba at mas mapanganib na digmaan. Makalipas ang ilang linggo mula nang matupok si Doña Sabel sa apoy, nagsimulang muling mamuhay ng normal ang mga tao sa Sitio Balete. Tila nakahinga sila ng maluwag dahil wala namang namamatay na hayop na, wala nang buntis na biglang nagkakasakit, at wala nang mga matang pulang nagmamasid sa dilim. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Isko pauwi mula sa bukid, nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Akala niya ay isang paniki lamang, ngunit nang lumingon siya, may nakita siyang pares ng matang pula na nakatitig mula sa itaas ng puno ng niyog. Diyos ko! Bulong niya, sabay takbo ng mabilis pa uwi. Kinabukasan, ibinalita niya ito sa mga kapitbahay. Hindi pa tapos, naririto pa sila. Ang mga tao ay muling nabalot ng kaba. Samantala, si Lira ay nagsimulang managinip gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, naroon si Doña Sabel, nakangisi, ang kanyang balat ay natutuklap, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi pa tayo tapos, Lira. Ang dugo mo ay sa akin pa rin. Ang magiging anak mo ay akin ding kukunin. Wika nito. Nagising siya na pawisan, at agad na niyakap ni Mateo. Panaginip lang yun, wika ng binata, bagaman halata pa rin ang takot sa kanyang mukha. Hindi kanya kayang saktan. Patay na siya. Ngunit sa loob-loob ni Lira, alam niyang hindi yun basta panaginip. Ang sumpa ay nagsisimula ng kumilos. Ilang araw matapos ang panaginip ni Lira, 3 bata ang naglalaro sa gilid ng kagubatan. Nang bumalik sila sa baryo, isa sa kanila ay may dalang kwento. Ate, may nakita kaming matanda sa gubat. Sabi niya, huwag daw naming sabihin kahit kanino na nakita namin siya. Sabi ng batang babae. Naku, baka nagtatago lang na matanda yun, sagot ng nanay. Ngunit nang tanungin nila kung ano ang itsura ng matanda, ang sagot ng bata ay nagpayanig sa lahat. Puti ang buhok niya, mahaba ang kuko, at nakangisi siya, parang si Lola Sabel. Nagkatinginan ng mga matatanda. Hindi sila makapaniwala. Paano posible na makitang muli ang taong kanilang sinunog? Isang buntis sa baryo, si Aling Marta ay biglang nilagnat. Gabi-gabi, naririnig niya ang pagaspas ng pakpak at iyak ng sanggol sa bubungan. Ang kanyang tiyan ay madalas sumasakit at tila may gumagalaw ng kakaiba sa loob. Tinawag nila si Aling Rosa at matapos siyang suriin, ang sabi nito'y, hindi sakit ito ng tao, may kumakapit na sumpa sa kanyang bata. Nagsimulang magdasal ang lahat, ngunit sa kanilang puso, alam nila na ang sumpa ni Doña Sabel ay totoo at nagsisimula pa lamang itong lumaganap. Isang gabi ng kabilugan ng buwan,
Habang tahimik ang lahat, narinig nila ang isang sigaw mula sa kagubatan. Isang batang lalaki ang tumakbo, duguan ang braso, at halos hindi makahinga. "May humabol sa akin! Matanda na may pakpak!" sigaw niya. Tumakbo ang mga lalaki ng baryo upang sundan, ngunit wala silang nakita kundi mga bakas ng paa sa lupa, mahaba, matutulis at puno ng dugo. At sa kalangitan, may narinig silang halakhak, isang boses na kilalang kilala nila. "Hindi pa ako tapos. Ang sumpa ko'y hindi niyo matatakasan." Sa gabing yon, halos hindi makatulog si Mateo. Hawak niya si Lira, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Paano kung totoo nga? Paano kung kahit sinunog na namin siya, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin mapatay? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa dilim. At doon, sa malayo, nakita niya ang dalawang pulang mata na nakatingin muli sa kanila. Hindi siya nagdalawang isip. Dinampot niya ang itak at sumigaw. "Kung sino ka man, harapin mo ko!" Ngunit ang tugon lamang ay isang malamig na halakhak na unti-unting naglaho sa hangin. Mula nang marinig nilang muli ang halakhak ni Doña Isabel sa hangin, tila muling umikot pabalik ang panahon sa Sitio Balete, pabalik sa mga gabing hindi mapakali, sa mga pintong may asin at sa mga kandilang hindi namamatay. Ngunit may isang pagkakaiba. Ngayon, batid na ng mga taga-sitio na hindi sapat ang lakas ng mga itak at sibat. Kailangan nilang harapin ng ugat, ang sumpa mismo. Si Mateo ay halos hindi na kumukurap. Sa tabi niya, si Lira ay mahigpit ang hawak sa rosaryo. "Mateo, hindi sapat ang pagbabantay. Parang hangin ang kalaban natin." Bulong ni Lira. "Tama ka. Kailangang tapusin natin ito nang hindi na babalik." Sagot ni Mateo. Kinabukasan, sa gitna ng liwanag ng araw na tila ayaw gumising, nagtipon ang mga tao sa kapilya. Wala nang maingay. Pati mga bata ay tahimik na nakayakap sa kanilang mga ina. Dumating si Aling Rosa na tila mas tumanda sa isang iglap. Hawak niya ang isang lumang aklat na balot ng tela at mga balahibo ng manok. Ito ang talaan ng mga paulit-ulit na anino. Mahinahong sabi ni Aling Rosa. "Lumang aklat ng aming lahi ng mga hilot. Hindi ito dasal na umaamo sa halimaw. Ito'y ritual na pumupunit sa tanikala ng sumpa." Nagunita ni Mateo ang mga gabing nakita niya naglalaho ang nilalang sa usok. "Kung sumpa ang kalaban, saan natin ito wawakasan?" "Sa pinanggalingan," tugon ni Aling Rosa. "Sa bahay ni Doña Isabel. Doon sumilang ang anino. Doon rin ito lalagos." Naghanda ang buong sityo. Ang mga lalaki gumawa ng mga bakod na asin. Binuhos ang asin sa guhit ng hugis na pabilog sa palibot ng bahay ni Isabel. Nagtulo sila ng mga kawayan na may luyang dilaw at daing na isda. Pangilito raw sa anumang hindi pa nauhin ng liwanag. Ang mga babae na may nagtupi ng mga dahon ng saging kung saan nila ilalagay ang mga uling at mantika na babasbasan. Si Lira, sa kabila ng takot, ay lumapit kay Aling Rosa. "Kung kailangan ninyo ako, sasama ako." "Anak, ikaw ang tinali ng sumpa, kaya ikaw rin ang dapat tumapos, pero hindi bilang pain, kundi bilang patotoo. Hindi sa dugo ang lakas mo, kundi sa loob." Mahinahong sagot ng matanda. Dumating ang dapit hapon. Ang kulay kahil sa langit ay dahan-dahang nalulusaw. Sa bawat sandali, nararamdaman nila ang paglapit ng isang bagay na hindi sumasayad sa lupa, ngunit mas mabigat pa sa bagyong tatama. Nagtipon sila sa bakuran ni Isabel. Ang hangin ay tila umalingasaw sa amoy ng manggagamot, kahalo ng langis ng niyog, paso ng dahon at antok ng lumang dasal. Inilatag ni Aling Rosa ang aklat sa ibabaw ng balat ng kambing. "Kapag tumunog ang hangin, huwag kayong kikilos. Kapag lumabas ang anino,
Huwag ninyo siyang titingnan sa mata. Doon siya kumakain ng loob. Aniya. Si Mateo ang humawak sa kamay ni Lira. Kasama mo ako hanggang dulo. Hanggang dulo. Ulit ni Lira at tila ang kanilang mga daliri ay nagtahi ng pangako. Sinindihan ng mga lalaki ang 4 na sulo sa 4 na sulok ng bahay. Sa gitna, si Lira ay tumayo bago ang altar na natagpuan nila noon. Ngayon ay natabunan na ang mga larawan at pinagbabagsak na, ngunit nanatiling malamig ang hangin na umiinog sa lugar na yon. Sinimulan ni Aling Rosa ang ritual ng punit. Isang dasal na hindi buong Latin at hindi rin buong Tagalog. Tila kaluskos ng dahon na naging salita. Sa pisi ng gabi na tumalon sa puso, sa dila ng hangin na umaninag ng dugo, sa aninong walang katawan ngunit may ngipin, pinuputol ko ang tali. Pinipilas ko ang bitin. Kung saan ka galing, doon ka lulubog. Kung saan ka kumapit, doon ka bibitiw. Sa ngalan ng liwanag na hindi nabubulag, punit, punit, punit. 3 beses niyang tinapik ang libro. Umihip ang hangin. Sinabayan ng pagliyab ng mga sulo na parang dinagdagan ng hininga. Ang asin sa lupa ay naglaho sa ilang bahagi na para bang may dila ng alon na humimo dito. Mula sa bubong, isang mahabang pagaspas, hindi tulad ng ibon, hindi tulad ng paniki, kundi tulad ng banig na binunot mula sa ilalim ng tulog. Bumigat ang gabi. Ang mga aso sa sitio ay nag-ingay at sabay-sabay na natahimik. Darating siya, bulong ni Aling Rosa. Pumunta kayo sa likod ng lupon. Mateo, hawakan mo si Lira. Sa gitna ng usok na amoy dagta, bumuo ang anino. Unay buhok na parang tinalupan sa dilim. Sumunod ang hubog ng mga daliri at huli ang mga mata na hindi ganap na pula. Para bang parang 3 gabi na walang buwan ang nilamon at ginawang titig. Ang anino ay walang laman, ngunit gumagalaw. Umikot ito sa guhit ng asin, hindi makalampas. Lira. Bumulong ang hangin, hindi boses, kundi ulirat na nagsuot ng dila. Nanginginig si Lira ngunit hindi umurong. Hindi mo na ako makakain, hindi mo kami matatakot. Umangat ang anino, parang kumakapit sa kawad ng gabi. Hindi ako laman, ako ang uhaw. Kapag may takot, ako ang ilog. Kapag may pangakong hindi tinupad, ako ang utang. Sumigaw ang ilan, ang iba'y nag-antanda. Ngunit si Mateo, sa kabila ng ginaw sa likod ay tumindig. Kung uhaw ka, malalanta ka sa liwanag. Ipinasa ni Aling Rosa ang banga ng langis kay Lira. Anak, oras mo na. Bumuntong hininga si Lira at itinapat ang banga sa ibabaw ng apoy ng sulok. Ang langis ay kumikislap, parang alaala ng araw sa loob ng gabi. Dinugtungan niya ng asin at dinurog na luya. Kumapal ang usok at gumuhit pababa. Sa ngalan ng dugo na hindi para sa'yo, ibinabalik kita sa kawalan, sabi ni Lira. Ibinuhos niya ang langis sa lupa sa loob ng pabilog na guhit. Sumiklab ang apoy. Kumawala. Hindi pataas, kundi palabas. Parang singsing na sumikip. Umigting ang anino, nagngalit, at sa unang pagkakataon, sumigaw ito hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. Sa loob ng apoy, saglit na nagkabuo ang mukha ni Doña Isabel. Hindi ang halimaw na nakangisi, kundi isang matandang pagod. Wala akong anak, wala akong kumalinga. Humikbi ang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Napatda ang mga tao, may sumundot sa loob ni Lira. Awa, hindi niya alam, ngunit sa gilid ng palad niya, naroon ang mahigpit na kapit ni Mateo. Sa kanyang tainga, marahang bumulong si Aling Rosa. Ang away hindi panangga sa sumpa. Iligtas mo ang sarili mo at ang hindi pa isinisilang. Pumikit si Lira at sa pagitan ng paghinga, binitawan niya ang huling salita ng ritual. Kung saan ka sinarhan ng mundo, huwag kaming angkinin. Kung saan ka nang huli ng hininga,
Ibalik mo ang sa amin. Sa buto ng gabi, magkadurog-durog ka. Sumirit ang singaw ng asin, parang ulan na bumagsak pa itaas. Ang anino ay nagkabulag, gumuho ang hugis, nagkalasog-lasog ang mahabang buhok, at ang dalawang mata ay naging piraso ng abo. Sa gitna ng apoy, ang natiray pandak na itim na alikabok na dinampot ng hangin at pinalipad, palayo sa pabilog, palayo sa sityo, palayo sa kahit anong makakapit. Nadapa si Lira, inalalaya ni Mateo. Tumigil ang hangin, ang mga suloy nagliliwanag ngunit hindi na nagwawala. Ang asin sa lupa ay hindi na nilalawayan ng kung anumang dila. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakahinga ang mga tao na parang may umangat sa kanilang dibdib. Bumalik sila sa kapilya, walang nagsalita sa umpisa. Saka nagunahan ng mga hikbi na tila pinal. Yumakap ang mga ina sa kanilang anak. Ang mga lalaki inalis ang mga hawak na itak at parang ngayon lang nila naramdaman ng bigat. Si Aling Rosa ay umupo, hinahaplos ang gulugod na sumakit sa dami ng taon. Lumapit si Mateo kay Lira. Tapos na, sabi niya, hindi sigurado kung tanong o pahayag. Tapos na ang gabing to, pero ang liwanag, atin ang dala, sagot ni Lira. Lumapit ang mga kapitbahay, isa-isa. Pasensya na, sabi ng ilan. Sa pagdududa, sa takot, sa pag-akusang walang patunay. Tinanggap ito ni Lira na may ngiti, kahit nanginginig pa ang tuhod. Sa huli, tumayo si Aling Rosa sa harap. Mga anak, ang aswang ay hindi lamang laman at ngipin. Minsan ito'y takot na pinalaki natin sa loob. At kapag napalaki, nagkakaroon ng pakpak. Huwag ninyong hayaang lumaki muli sa inyong mga puso ang anino. Ang pagkakaisa, ang asin na hindi nauubos. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay parang mas mapusyaw sa una. Sa kaunti-unting kumapal, animoy umuusad ang liwanag pakabila. Ang mga kalabaw ay muling lumakad sa pilapil. Ang mga manok ay sumipol ng mas masigla. At ang ilog ay kumanta sa pag-agos. Sa unang pagkakataon, walang narinig na sabayang tahol sa hating gabi. Si Mateo ay nagsimulang magtabas ng kawayan, hindi para sa depensa, kundi para sa balangkas ng isang bahay. Simulan na natin. Ang tahanan nating hindi kumakapit ang dilim, sabi niya kay Lira. Napangiti si Lira at sa pagitan ng araw at hangin, may buntong hininga siyang hindi takot ang laman, kundi pag-asa. Sa gilid ng kanilang bakuran, nagtanim siya ng rosas at sangla, dalawang bulaklak na kahit magkaiba, nagtatagpo sa amoy ng malinis na umaga. Lumipas ang mga taon, tumanda ang mga bata, ang mga sanggol ay naging kabataan, at ang mga kabataan ay gumawa ng mga sariling tahanan. Si Mateo at Lira ay nagkaroon ng anak, isang batang babae na may ngiting hindi marunong sa gabi. Pinangalanan nila siyang Bituin, sapagkat dumating siya matapos punitin ang ulap sa mahahabang buwan. Sa sitio Balete, nanatiling buhay ang mga anino ng alaala. Ngunit sa bawat kwento tuwing gabi, ang halakhak ni Doña Isabel ay unti-unting napalitan ng mga aral. Na ang takot kapag isinaisang tabi ng mag-isa ay lumalaki, ngunit kapag pinaghatian ng komunidad, ito'y lumiliit. Pangalawa, na ang sumpa ay hindi lang bigkis ng halimaw, kundi tahi ng mga lihim at pagdududang naglalason sa ugnayan. At ang panghuli, pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na mararahas ang pangako, kundi yaong tahimik at matyagang nagbabantay. Ang sandatang hindi nauupos kahit ilang ulit umihip ang hangin. Minsan, sa gabi ng kabilugan ng buwan, sumasampa si Bituin sa tuod ng sinaunang balete. Tay, totoo po ba ang aswang? Tanong niya. Ngumingiti si Mateo, tinatapik ang balikat ng bata. Totoo ang takot, sagot niya. Pero mas totoo ang tapang kapag magkakasama. Nanay, napatay po ba talaga si Lola Sabel?
Tanong ni Bituin kay Lira. Tumingin si Lira sa buwan, marahang huminga. May mga taong nakakalimutan ng mundo, anak. Kapag nakalimot ang mundo, minsan nagiging anino sila. Kaya mahalaga ang pag-alala. Hindi para hayaan silang bumalik, kundi para huwag tayong maging katulad ng mundong kumalimot sa kanila. At kung minsan, sa pinakatahimik na gabi, may dumaang ibong itim sa bubong, parang tuldok sa pahina ng kalangitan. Hindi na ito hudyat ng lagim, kundi paalala lamang na ang dilim ay parte ng gabi, ngunit hindi kailanman ang kabuuan nito. Sa Setio Balete, muling sumigla ang kapistahan. Sa harap ng kapilya, may ginawang maliit na bantayog, hindi para sa aswang, kundi para sa pagkakaisa. Inukit sa bato. Sa gabing pinakamadilim kami naghawak kamay. Sa liwanag ng umaga kami muling tumayo. Kaming taga-Balete, hindi perpekto, ngunit buo. At tuwing uulit ang kwento sa tabi ng apoy, ang mga matatanda ay nakangiting magtatapos. Kung sakaling sumipot muli ang anino, huwag kayong mabahala. May asin sa ating salita, may apoy sa ating loob, at may pag-ibig sa ating pagitan. Sa ganitong paraan, sa bawat pagsikat ng araw, ang aswang ay maaalala lamang bilang isa pang gabi na napagtagumpayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.